Ang kahalagahan ni Maria Magdalena sa gitna ng mga digmaan at krisis sa kasalukuyang panahon ay nakaugat sa kanyang imahe bilang simbolo ng pag-asa, katatagan at radikal na pagbabago. Bagamat siya ay isang biblikal na figura, ang kanyang kwento ay nagbibigay ng mahahalagang aral para sa mga taong dumaranas ng matitinding paghihirap. Sa madilim na lupain ng sinaunang Judea, isinilang si Maria Magdalena sa isang panahong puno ng takot at anino. Lumaki siya sa lungsod ng Magdala, kung saan ang gabi ay tila mas buhay kaysa araw. Sinasabing ang kanyang kabataan ay nabalot ng 7 demonyo na walang humpay na sumisigaw sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay madalas nakatitig sa kawalan, tila may kinakausap na hindi nakikita. Maraming gabi ang ginugol niya sa pag-iyak, habang ang hangin ay humahaginit na parang mga bulong ng masasamang espiritu. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na persa. Ang kanyang tinig ay minsang nagiging ibang nilalang. Ang mga tao ay natakot sa kanya at iniwasan ang kanyang presensya. Siya ay naging isang buhay na bangungot sa mata ng kanyang komunidad. Ngunit sa kabila ng dilim, may nakatagong liwanag na naghihintay na magising sa kanya. Dumating ang araw na tila ang langit mismo ay bumukas sa gitna ng kadiliman ng kanyang buhay. Nakilala ni Magdalena ang isang misteryosong guro na ang presensya ay parang apoy sa gitna ng lamig. Sa isang tagpong puno ng takot at pag-asa, hinarap ni Jesus ang mga demonyong sumanib sa kanya. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa matinding sigawan habang isa-isang pinalayas ang 7 masasamang espiritu. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa habang ang kanyang kaluluwa ay tila hinahatak pabalik mula sa bangin ng impyerno. Ang mga saksi ay nanginginig sa kanilang nakita, isang himala na hindi maipaliwanag. Ang kadiliman na matagal nang kumulong sa kanya ay biglang naglaho. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng kapayapaan, ngunit ang alaala ng dilim ay nananatiling nakaukit sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagbabagong ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo. Matapos ang kanyang paglaya, iniwan ni Magdalena ang lahat upang sundan si Jesus sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga hakbang ay tila hinahabol ng mga multo ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang mga himala, mga bulag na nakakita, mga patay na muling huminga. Ngunit sa bawat himala, may kakaibang lamig na tila bumabalot sa hangin, na para bang may kapalit ang bawat kababalaghan. Si Magdalena ay naging saksi sa mga lihim na hindi maintindihan ng karaniwang tao. Sa gabi ay madalas siyang binipisita ng mga panaginip na puno ng simbolo at takot. Sa kabila nito, ang kanyang pananampalataya ay lalong tumibay. Siya ay naging isa sa mga pinakamalapit na tagasunod, tahimik ngunit matatag. Ang kanyang presensya ay parang anino na hindi umaalis sa liwanag ni Jesus. At sa bawat araw, siya ay mas lumalapit sa isang kapalarang hindi niya lubos na uunawaan. Si Magdalena ay naging saksi sa mga tagpong tila lampas sa realidad. Nakita niya ang pagpapakain sa libu-libong tao mula sa kakaunting tinapay at isda. Isang himalang tila nilikha mula sa kawalan. Ngunit sa kanyang paningin, ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw na para bang may ibang nilalang na nakamasid. Narinig niya ang mga bulong sa hangin tuwing may himalang nagaganap. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan, kundi tila paalala ng isang mas malalim na puwersa. Sa bawat kababalaghan, naramdaman niya ang pagyanig ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at takot. Siya ay tila isang tulay sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At sa kanyang katahimikan, dala niya ang mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang kanyang pananampalataya ay patuloy na sinusubok ng mga hindi nakikitang puwersa. Habang papalapit ang huling araw ni Jesus, ang hangin ay naging mabigat at puno ng pangamba. Nararamdaman ni Magdalena ang paparating na trahedya na parang isang malamig na kamay sa kanyang dibdib.
Nakita niya ang mga mata ng pagtataksil sa gitna ng mga alagad. Ang gabi ay naging mas madilim. Ang mga bituin ay tila nawala ng liwanag. Sa huling hapunan, ang katahimikan ay parang sigaw na hindi marinig. Si Magdalena ay tahimik na nagmamasid, dala ang bigat ng hindi maiiwasang kapalaran. Ang mga anino ay tila gumagalaw ng kusa sa paligid nila. Ang mundo ay tila humihinga ng mabagal, naghihintay ng isang trahedyang magaganap, at sa puso ni Magdalena may takot na hindi niya kayang pangalanan. Ang dilim ay muling nagbabalik, ngunit sa ibang anyo. Sa Golgota, ang hangin ay puno ng dugo at sigaw. Nandoon si Magdalena, nakatayo sa paanan ng krus habang ang langit ay nagdidilim. Ang lupa ay umanig habang si Kristo ay ipinako, at ang kanyang hininga ay unti-unting nawawala. Ang mga ulap ay tila nagluksa, at ang hangin ay umalingaw-ngaw sa sakit. Nakita ni Magdalena ang bawat patak ng dugo, bawat kirot na tila tumatago sa kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ang kamatayan ay naging isang presensyang buhay at mapanupil. Ngunit sa gitna ng dilim, may kakaibang kapayapaan na sumibol. Ang sakripisyong ito ay may dalang misteryo na lampas sa kamatayan. Matapos ang kamatayan, ang mundo ay nabalot ng katahimikan na parang isang malalim na hukay. Si Magdalena ay bumalik sa libingan, dala ang kanyang dalamhati. Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay tila patay. Ang bato sa libingan ay parang pintuan ng isang lihim na hindi dapat buksan. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa lupa na parang ulan sa disyerto. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam, isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang gabi ay tila nagbabantay sa kanya, puno ng lihim. Ang katahimikan ay hindi normal, kundi parang naghihintay. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto muli, isang himala ang paparating, ngunit ito ay may kasamang takot. Sa umaga ng ikatlong araw, ang libingan ay natagpuang walang laman. Si Magdalena ang unang nakakita sa kababalaghan na ito. Ang hangin ay biglang nagbago, puno ng kakaibang enerhiya. Nakita niya ang isang anyo, si Jesus, ngunit hindi tulad sa dati. Ang kanyang presensya ay parang liwanag na may kasamang anino. Siya ay nabuhay muli, ngunit may misteryong hindi maipaliwanag. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa ibang mundo. Si Magdalena ay napaluha, hindi dahil sa takot, kundi sa kamanghaan. Ang kamatayan ay natalo, ngunit iniwan ang bakas nito. Ang sandaling iyon ay nagbago sa lahat ng kanyang nalalaman, at sa kanyang puso nagsimula ang isang bagong kabanata ng pananampalataya. Si Magdalena ang unang nagdala ng balita ng muling pagkabuhay, ngunit ang kanyang kwento ay tinanggap ng may pagdududa at takot. Ang kanyang mga salita ay parang bulong mula sa kabilang mundo. Ang iba ay natakot, ang iba ay hindi naniwala. Ngunit siya ay nanindigan sa kanyang nakita. Ang kanyang alaala ay malinaw, ngunit puno ng misteryo. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng kakaibang enerhiya. Siya ay naging isang saksi sa isang himalang hindi kayang tanggihan. Sa bawat pagsasalita niya, ang hangin ay tila nagbabago. Ang kanyang papel ay naging mahalaga sa kasaysayan, at sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Magdalena ay nanirahan sa katahimikan, ngunit hindi kailanman nakalimutan ang kanyang nakita. Ang kanyang mga gabi ay patuloy na pinupuno ng mga alaala, liwanag at dilim na magkasabay. Siya ay naging isang buhay na alamat, ngunit may dalang lihim na hindi kailanman ganap na naunawaan. Ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman naglaho. Ang kanyang mga huling sandali, ang hangin ay muling naging malamig at misteryoso. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kawalan na parang may nakikita muli, at sa kanyang huling hininga, may kapayapaan na hindi maipaliwanag.
Ang dilim at liwanag ay nagtagpo sa kanya. Siya ay naging higit pa sa isang saksi, isang simbolo ng pagbabagong hindi kayang pigilan. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang aninong bumabalot sa kasaysayan.